Magandang hapon sa inyo lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banda Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pagtao. Ay hindi sa issue ng feud on virtual or remote voting in Senate, politics against BP Sara impeachment, and Senate majority block. Yan. So ang Senado ay nagtatalo hinggil sa virtual or remote voting ng minority block. Ang nasabing virtual voting or remote voting via video conferencing. So nag-walk out ang 11 senador na hindi sang-ayon dito. So yan. So ito yung ating tinuhayang issue ngayon hinggil doon sa pagtatalo sa Senado tungkol dito sa virtual conferencing o teleconferencing via video conferencing na kung saan ay malaya makaboboto rito yung senador na hindi makaka-attend dun sa session or doon sa halimbawa sa impeachment or anumang session, pwede silang maka-appear doon para nakaka-attend. May presence sila through virtual. So ngayon doon sa ruling ng Senate ay pang-emergency lang. So ngayon ay yung inopen ng majority block ay may nag-walk-out ngayon 11 na minority block kasi ayaw hindi sila sangayon na baguhin yung ruling na yan na pwede makaboto yung mga senador na hindi makakadalo sa session yan. So ang ating mga sulon sa Kongreso ay hindi rin sang-ayon sa nasabing remote voting. So ang kanilang paliwanag dito ay labag ito sa rules ng Senate at dapat present sa bawat session para makaboto. So ang nasabing remote voting ay kung may emergency lamang gaya halimbawa ng COVID-19 o hindi kaya mag-convene ng Senate, etc. So, magte-teleconferencing lamang sila kung hindi sila makapag-convene doon sa Senate. Halimbawa, gaya ng COVID, makapunta ron dahil may outbreak. So, mag-uusap-usap lamang sila through video conferencing o yung teleconferencing. So, yan. Siguro, di naman tayo hindi bago sa atin yan. So, yun yung rules na ayaw nung sa tingin nung sulon ibang mga expert ay ayaw nila na hindi sila sangayon sa makaboto yung through teleconferencing. So ang Pangulo Marcos ay concerned sa nangyayari sa Senado at hindi rin siya pabor sa remote voting. So ayon din sa kanya ay hindi rin siya ang nasa likod ng pamumulitika laban sa mga senador na pinakakasuhan sa gitna ng impeachment na gagawin sa yan. So, ayon sa ating Pangulong Marcos, concerned siya dun sa nangyayari sa Senado at hindi rin siya pabor dun sa remote voting at hindi siya nasa sa likod ng pamumulitika dito sa majority block or kina BP Sara. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pagtao. Sa isyong ito ng feud on virtual or remote voting in Senate, politics against BP Sara impeachment, and Senate majority block. So ay kailangan harapin ng minority senators ang nasabing usapin upang magkaroon ang nasabing usapin upang magkaroon ng desisyon dito sa naganitong virtual voting or teleconferencing in any Senate sessions or like impeachment and voting issue. Yeah. So dapat ay harapin ito ng minority block at sila ay magkaroon ng isang mahusay na diskusyon hinggil dito sa kung may babaguhin o wala or anumang ino-open ng majority. Sapagkat kailangan din harapin yun sapagkat yun yung trabaho nila, hindi basta sila nag-walk out. Kung ganun ang gagawin nila, parang tinatalikuran na rin nila yung kanilang trabaho. So
So, pwede ba yung 13 na lamang yung o yung 12 ang magpapatakbo ng ng Senate. So, kaya dapat ay merong ano yan, merong rules kung paano mag-session, ilan ba yung pwedeng diyan o ilan yung pwedeng mag-ooperate ng Senado. So, yan, kagaya ba sa voting, ilan yung pwedeng magpanalo o mag-verdict. So ngayon ay kanila nga yung tinatalikuran nila yung trabaho nila para harapin ang mga ganitong klase ng usapin, issue na dapat nilang harapin. Either minority sila or majority sila, so kanilang may open doon, malinaw. Lalo na yan ay inilalathala. So makikita kung talagang yung kung sino ang mayroong pamumulitika at ano yung halaga nung issue. So kagaya niyan. Dapat dapat magkaroon ng desisyon ang Senado dito upang bigyan ng halaga ang sino mang senador na makaboto at makiisa sa mga sesyon sa pamamagitan ng virtual conference o teleconference. So ang sino mang senador ay dapat nabigyan ng pagkakataon, lalo na ang may iba't ibang kinaharap na sitwasyon, particular ito kay Senator De La Rosa. So yung mga senador, maraming kinaharap na sitwasyon yan. Halimbawa, kung ano man yung kanyang sitwasyon hindi makaka-attend. So kung po pwede naman siyang makiisa doon sa session, sa anumang pamamaraan na teleconferencing at ano man yung kanyang po pwedeng magawa roon, ay siguro po pwede depende doon sa sitwasyon ng bilang emergency. Kung sakasaling kailangan na mayroong isang iba't ibang klase mga kinaharap para makapag-participate sa loob. Gaya, halimbawa, yung ganyan mayroong problema ng legalidad. So hanggat hindi pa naman siguro yan nabibertigan na makulong, ay maaari pa rin sila magkaroon ng karapatan na makiisa doon sa boto event teleconference kung mayroon pang ibang legal na dapat na harapin at kung ano namang issue na mayroon pang mga pwedeng ihain na legal steps para ma-resolve yung mga kinahanap na kagaya nung nangyari ng mga nakaraan. So nagkakagulo doon sa Senado rin. Itong isa ay attend. Ngayon, paano ngayon kagaya nung tense yung session because of yung pangyayari, di ba? So magulo. So hindi sila makapag-concentrate sa impeachment or any session para lamang doon sa isa nilang kabaro na attend because of some kind of na mayroong usaping legal. So yun, na hindi pa naman talagang pinali. So mayroong panghabol siya para doon sa mga ginagawa, lalo na sa Senate, mayroong proteksyon. Kaya lang kung ganun ang gagawin, so magulo, di ba? So kung ang isang senador ay may legal na kinaharap at hindi pa naman siya nag-verdict of guilty or even in jail or not, ay dapat siya ay maaaring makiisa sa session dahil karapatan niya at iniluklok siya ng tao dyan para dyan. So kung siya inaluklok, siguro kung hindi pa siya na hahatulan kung mayroon siya nagawang labag sa batas as a government official o as senador, siguro kung siya nahukuman na guilty siya, siguro maaari mapurpit na siya sa pagkasenador o makiisa roon. So hindi na siya pwede. Ngayon kung siguro kung siya ay ganyan pa lamang nasa proseso, pwede pa ay nasa loob pa siya ng kulungan or nasa labas siya ng kulungan na may usapin na ganyan, siguro para sa atin ay maaari pa rin siya makiisa roon. So kaya yung ruling pwedeng baguhin siya dahil hindi mayroong mga situation na kinakailangan na maaaring nakatin. So hindi lamang through emergency para makatin. Pero kung halimbawa iba-back out siya ng mga senador, ay parang tinatalikuran na rin nila yung kanilang obligasyon sa Senado. So kahit konti sila harapin nila kung may doon sa
sinasabi ng mayorya. Kasi kung ganun din lamang, kung bilangan din lamang at wala na kukot, pwede na magpasa ang mayorya tungkol dyan without kung sila magko-consensus ng 13 o 12 laban yung sa 11. So panalo na agad yung sinasabi nila, change the ruling na agad, di ba? So kaya kahit pa paano mayroong chances yung 11 senador para harapin at makipag-debate, magdiskusyon sa pagbabago. Hindi aalis. Kung aalis na sila sa Senado, yung 12 na lamang magpapatakbo na Senado. Parang ganon, di ba? So, talikuran nila yung kanilang Senate obligations para dyan. So, kung di nila, kung ayaw nila doon sa, dapat ay, kung yung mayorya ang nakalalabang para doon sa usapin na yun, nakaharapin nila kung ano yung kalalabasan. Diba? So, yun. Kasi nga, kung ang usapin ay palaging yung bilang, ay lagi mananalo syempre yung yung gusto nila ipasang batas doon o rules, di ba? Palaging kaya kinakailangan mayroong diskusyon para mapakita kung ano yung gusto, hindi ba sa nagbotohan, di ba? Mas lamang. So ganoon naman yung dapat na talagang umiir. Pero kung talagang kung puro bilang, ay palaging bilang ng mayorya yung nananalo doon, di ba? So kung yung mga batas ng mga minorya hindi papasa yun kung palaging mayorya yung masusunod, di ba? At hindi makapapasa yung batas ng minorya kung puro majority lamang yung nasusunod bilang nila, di ba? So kaya kailangan naharapin na yung mga ganitong mga bagay at yung mga usapin na yan. So kung ang ruling at yung ang pamumulitika ay kitang-kita laban sa panig. Totoo, no? Pabor tayo at sangayon sa virtual voting or teleconferencing. Hindi lamang sa emergency, kundi maging ganyan na sitwasyon para dapat na magkaroon ng desisyon sa usapin. So sangayon tayo dyan sa video conferencing. Depende doon sa kinaharap noong mga senador. Any individual na mayroong kinaharap sila, even kahit naman individual may emergency rin, di ba? So pwedeng makilaw sila kasi karapatan nila yun. Via teleconferencing, meron tayong teknolohiya niyan, hindi naman po pwede yung telepono lang siguro. So yun, kung maaari telepono lang, pwede may voice out naman yun doon, pero siguro ay mas high tech na ngayon. So makikita yung mukha niya roon, pwede siya maglagay ng napakalaking screen doon para makapag-participate siya, diba? Para nandun din siya sa via teleconferencing, diba? So wala namang pinag-iba halos ang desisyon kung nasa malayo siya, but yung presensya pero na rin present siya kasi meron makikita naman siya sa video at siya ay makapagbibigay ng on time o real time decision doon sa nangyayari, di ba? So kung pwede yun, aside from voice lang, so baka gayaan yung boses medyo bitaw, di ba? Pero kung yun ay via video conference, so medyo kita-kita naman na siya na mismo yun. Siya yung nag-decision over the session, diba? Mga ganun. In his participation, kagaya ng botohan, pwede siya magtaas ng kamay doon sa virtual voting. So siya mismo yun. Para na rin siya nandoon, diba? So yan. May kanya-kanyang emergency na kinaharap. Kahit nga yung mga ilang nakasenador na nakaraan, may mga ganoon din sila na problema na kung saan din sila nagsisiksik para maiwasan yung maling pag-after sa kanila. So, yung mga ganyang mga bagay ay dapat ay unawain kung yung mga legal kasi alam naman natin na may mga mabigat ang pamumulitika sa ating gobyerno. Kaya kapag ikaw ay pinagtulungan, so mananaig sila kay ma-override nila yung batas. So mapipitpit ka doon sa batas para So kaya siyempre pa habang nagsisika ng remedy, pwedeng hindi ka muna ganoon physically present. So mga ganun mga bagay. But kung yung teleconferencing na pwedeng makapaas live parang physically present, maaari naman siguro. So yun, at kung ang isang senador kung ang isang senador ay may legal na
Ang pamumulitika ay kitang-kita laban sa panig ng Senate majority at kina Bibi Sara, kung kaya ang nais ng mga laban sa kanya at nais ma-impeach si Bibi Sara ay mabawasan ang boto nila upang pagdating ng botohan kung makakwit si Bibi Sara o hindi sa impeachment hearing. So, di ba? So, kita-kita yung pamumulitika doon sa kina Bibi Sara at saka doon sa majority bloc. Di ba? So, kita-kita doon na yung pamumulitika na, di ba, yung mismong nasa sulod sa kongreso, sila nagsasabi may kahalong politika yung kanilang so halos lahat ng bumoto sa kanya laban sa kanya, di ba? Tapos yun, inuusgahan siya doon sa mga inahay na mga na pinatutunayan nila gano'n para nagbotohan ngayon, impeach siya. So ngayon dito sa Senado ay botohan din plus yung hearing. So ngayon ay pilit na unti-unting binabawasan yung numero na makabubuo ng siyam para para ma-quit si Bibi Sara. So kagaya yung kapag nakasuhan sila at nakulong yung mga non-bailable, so hindi sila makaka-attend ng Senate. Kung 8 na lamang yung natira doon, so maaaring mapatanggal o mapatalsik ng si Bibi Sara. So 16, parang 9 yung ewan kung yung exact way talaga. Acquittal is 9, 16 yung para ma-impeach. So yun ay yung mayorya ngayon na ayaw lalabing isa. So kailangan pa rin ng 5. So ngayon ay 2/3 na kailangan. So halimbawa ay paano kung ganong nakakulong yung iba. So maaaring ang bilang nun ay andun na sa yung kung ilan yung natitira, 2/3 na natitira siguro. Kaya ewan ko ganun yung maaaring mangyari bilang. Kaya pili siguro kung ganun parang sila ay kinakasuhan na doon sa maaaring. Nasabi na may mga kaso na sa majority. So kapag nakulong sila, so hindi sila makaka-attend. So hindi makaka-attend, mababawasan yung boto. So the 2/3, so pwede may-impis na si Bibi Sara kung wawalo na lang yung minorya na makaka-attend, di ba? Ganun. Lamang yung yung isa, kahit labing isa, halimbawa kung ganun, 11-8, di ba? Pwede mag-i-decision sila ngayon nun. So yun ang problema doon. So kaya siguro kaya makita parang may politika na nangyayari. But kung ito ay nakasasabay lang, so umiral yung gusto, di ba? So kung ang ruling siyam lamang ako na si Bibi Sara at 16 para ma-impeach, malabo ma-impeach si Bibi Sara kung gano'n yung kung ma-maintain ang majority block. So balit nais nila mabawasan ito para kung lamang ang laban sa kanya ay may impeach siya. So kahit maging minority pa siguro ang kakampi ni Bibi Sara at makabuo sila ng siyam, hindi rin siya may impeach siguro. Kaya yung siyam solidong siyam nakakampi ni Bibi Sara doon, kapag yung naipakulong nila yung isa lang doon, di ba kung walang teleconferencing may impeach si Bibi Sara. So kaya pinipigilan nila na magkaroon ng pinipigilan nila yung teleconferencing at ni-stick nila yung ruling na for emergency. So hindi nila binibigyan yung katuwiran na depende din sa situation nga ng bawat mga senador, halimbawa ganun, para payagan sila na maka-attend o makapag-teleconferencing or maka-attend doon sa hearing ng impeachment even though sila ay may kasong nakakulong naman sila as ay senador pa rin, kundi pa naman sila nagregantikan para mag-profit na sila doon sa pagka-senador, di ba? So ibig sabihin pwede pa silang mag-attend even sila man ay nakakulong o hindi, may karapatan pa rin silang makiisa doon sa mga session even na kung naka-custodial sila, papaalam sa korte, pupunta roon, or else kung di naman sila may ilang habol, hindi muna sila nakikipag-intak sa government. So meron pa silang kagaya ni Senator De La Rosa, parang gusto ng government gawin siya ay fugitive na, pero meron pa siyang legal remedy. So stay put muna siya para diyan. So ngayon kung sinaroon sa loob ng Senado, hindi na rin naman siya mahuhuli kasi meron seguridad siya sa Senado. So ngayon magulo ngayon ang nangyayari gaya nung nagkakaroon ng barilan.
So ngayon ay yan ang problema. Paano mag-i-impose ng maayos kung magulo yung Senado? Hindi ka makapag-concentrate. Diba? So siguro kaya dapat payagan yun. Kaya nga lang yung iba, siyempre, nagugulangan sila sa bila kasi boto yan eh. Yan ang problema ngayon. So kaya sana ay harapin yung tunay na esensya ng demokrasya. At yan naman ay mayroon din hearing na gagawin. So makikita rin ng tao yung akusasyon at yung depensa bago harapin yung number na siyang ruling, diba? So dapat maharap ng ano yun. Maharap din nung ating mga mambabatas yung demokrasya. Demokrasya yan. So yan yung ating yan yung esensya niyan. So majority win, di ba? So yun. So kaya nga mayroong diskusyon dahil hindi lang naman basta majority win. Mayroon ding nagdi-deliberate din para bago desisyonan yung isang bagay. Kaya nga may impeachment. Hindi dapat sana nagbotohan na lang, di ba? Bakit i-hearing pa? Kung at the bottom line, magbobotohan nila mga ikukakampi niya ng bobotohan, di ba? So yun. So kaya makikita rin naman yung nangyayari. Kaya harapin nung isang senador yung sinasabing ruling ng teleconferencing dahil nga sa mayroong mga ini-after dito sa majority bloc. So sa impeachment process o hearing ay makikita naman ng taong bayan kung ang akusasyon ng Kongreso ay wasto. Dito ay makikita kung ang prosecution panel from Congress ay malinaw ang akusasyon o yung depensa ni BP Sara. So sa gayon, hindi basta lamang numero ng kakampi sa Senado ang labanan, kundi makikita rin sa gravity ng hearing kung sino ang nasa makatarungan at makatotohanan ng panig. So makikita rin naman sa hearing, hindi ba sa bilang lang yung pinag-uusapan doon sa Senado. So doon sa Kongreso, kitang-kita naman pinupolitika siya. Kaya yun, lamang na lamang impeach siya doon, pati yung akusasyon sa kanya, di ba? Sinasabing ganon. Tapos kung anong nangyayari na ron, kaya may impeach siya. Dito naman sa isa, ganon din. So titingnan mabuti doon sa hearing kung ano yung gravity, yung depensa niya o yung akusasyon, plus yung yung verdict ng sino ba yung papanig sa kanya o kaalyado niya o tawag dito, kalinya ng politika niya o kapartido niya o yung minority or majority. So kaya ganun. So sana kita-kita rin naman yung kita-kita rin naman ng minority pinipit-pit si BP Sara siguro. Parang naib naman sila. O di nakita ko parang pitpitin yung tao doon sa Kongreso, di ba? So tingin nila mabuti kahit yung harapin nila mabuti yung gano'n. Kung sila rin malagay sa sitwasyon na ganyan, makaka-attend pa rin sila at makakagawa rin ng desisyon yung Senado hinggil din sa mga problema ng kapwa nila senador, di ba? So dapat gano'n kasi may kanya-kanya problema yan. Kung pwede may emergency yung bawat isa, pwede maka-attend, pwede makaganon teleconferencing. Pero hindi naman yung hindi naman po pwede siguro yun as in yung regular na gagawin niya yun. So maaaring ganun yung pag-usapan doon. Hindi pwede gawin niya regular yan. Or maaaring ikay mabigyan ng isang pagkakataon na ganyan hanggang isang beses. Pero kung emergency, mabibigyan ka ng ilang beses for the sarili mong emergency para maka-attend ka dyan. Or aside from the pangkalahatan para mag-teleconference yung buong Senate. Pero ang isang individual na senador, kung ganyan, kung bayad teleconferencing, pwede, halimbawa kung nakakulong o may mga iba't ibang mga situation, pwede mabigyan ka isa hanggang 2 beses na gano'ng mga ganyan. Or kung ano yung dapat na mangyayari, halimbawa impeachment, dapat nakatunghay ka ron araw-araw, di ba? Sa mga gano'n, nakakaisa ka, di ba? So yun. So maaari ka mabigyan na pagkakataon doon tungkol doon sa iyo kung ikaw ay kaisa dyan. Kasi high-tech na tayo, madali lang yun. So kahit nga doon, kung yung doon nga sa
sa ICC, si na Pangulong Duterte ay nang siya ay basahan ng ano, ang tawag doon, yung sa hearing niya, na, di ba nakabayad teleconference siya, hindi siya umatin dun sa loob ng korte, di ba? O pwede naman, di ba? Ayun. So, ayun, at we pray justice of God and Jesus Christ to guide the Senate to arrive in equal justice at ang pamalaan para sa kapanahan ng sambayan ng Pilipinas, makatarungan at spiritual na kaugnayan. So, yan. Sana magabay ng Panginoon Diyos yung Senado, Kongreso, at para makarating dito sa equal justice. At ang pamahalaan para sa kapakanan ng taong bayan. So, muli, maliwanagan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sambayan ng Santa Maria, yung sambayan ng Pilipino mula pamahalaan, mamamayan ng Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pagtao, patas na hustisya. At yung mamamayan ay sumunod sa pamahalaan, huwag lumaban sa pamahalaan, iwasan yung paglaban sa batas, paglaban sa pamahalaan, bagpo suportahan yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang. Sagay makapumuhay tayo ng ayon sa karapatan, mapayapa, magnat. Higit sa lahat, makakapanampalataya tayo mo sa ating Panginoon Diyos, tayo magkaroon ng kaligtasan ng spiritual, lalo tayo makapumuhay ng mapayapa. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless. Sana nakapagsabuhan sa naman ng Human Rights Promotion sa linggong ito. Hinggil dito sa isyong ito ng feud on virtual or remote voting. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.